kasinungalingan ni hindi pala siya Trillanes, gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Nga pala, binanatan ka ni Noli De Castro. Uy, ayun. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice-presidente ng bansa eh. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Oo, yun. Isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang yan. Kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Danagan Balita News Update. Right, so good morning, good evening, at magandang hapon ho sa lahat. Welcome back na naman ho tayo sa ating palatuntunan, Danagan Balita News Update, Reaction Video, mga kabritaan. Kung nakikita nyo po yung sa screen na ho yan natin ngayon, siya po si Attorney Sal Panelo. Siyempre kilalang abogado ho yan. Sa panahon ni Tatay Digong hanggang magpasa hanggang ngayon, kilalang kilala ho itong batikan na abogado, mga kabalitaan. Ayun nga, sisimulan na ho natin. Well, nagkakape tayo. Sana nasa mabuti ho kayong kalagayan ngayon. Medyo masama pa rin yung panahon ng ating bansa. Ingat-ingat lang ho kayo dyan kung saan man kayo. Kung nasa labas ho kayo, nagmamaneho, ingat-ingat lang din po, ha? Okay. So sa mga nanonood ngayon, dito ho tayo. Pag-uusapan natin tong ating nalaman na impormasyon mula pa kay Attorney Panelo, no? Dahil nga po sa nakaraang pagdinig ay sinabi ni Tatay Digong Duterte na sasampahan niya ho ng kasong libelo itong si Trililing, mga kabalitaan. Ewan ko kung makakasama ba dito si Raul Manuela dito. So malalaman lang ho natin yan sa susunod na mga araw, mga kabalitaan. Dahil nga po ay tuloy na po ang pagsasampa ng kaso ni Tatay Digong Duterte sa pamamagitan ho ng kanyang abogadong si Attorney Salvador Sal Panelo, mga kabalitaan. Kasong libelo po ho yan, mga kabalitaan, dahil nga po sa kanyang pagpupumilit ni Trillanes na nagpapalabas ho ng sabihin na lang natin, fake documents mula ho daw sa mga bank accounts ni Tatay Digong Duterte na may mga halaga ho yun, mga ilang billion, grabe no, every 3 to 6 months, 40 to 50 billion pesos ba yun or million pesos. Grabe talaga to si napakatalino talaga to si Trililing. Talagang nakikita ho natin na talagang may Trililing talaga, mga kabalitaan. Anyways, kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, ang ating munting bahay, Danagan Balita News Update, sa ating reaction video ngayon, paki-subscribe na ho kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, lalo na po sa mga bagong salta, mga bagong nanonood lang na nakalimutang i-subscribe. Gawin nyo na ho para hindi nyo ma-miss yung ating mga ibibigay na mga impormasyon at balitaan dito. At the same time, para ho lagi kayo updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Sisimulan na ho natin si Attorney Sal Panelo kasi naka-live ho siya, biglang tumawag si Tatay Digong Duterte. Tamang-tama ho. So malaking pasabog ho ito sa kampo ni Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Kami ring nakabinbin ng kaso. Mahigit hundreds eh. Ang tanong ko, nakita nyo, ibig sabihin si Duterte, inusig niya yung mga tiwaling pulis, kaya na-dismiss, kaya na-suspindi. Kaya ngayon, hanggang ngayon, may mga kaso sa panahon ni Presidente Duterte pa yan. Ngayon, paano ngayon? Ayan mismo kayo nagbibigay ng pruweba sa tama, matuwid, tapat, at legal na pamamalakad ni Presidente Duterte sa kanyang panahon.
Attorney, sabi ni OC, sana po wag niyong iwan si Tatay Digong. Hindi ako marunong mang-iwan. Ang iniiwan ko lang yung mga hindi ko gusto. Tapos na may nagtatanong dito, may asawa na po ba kayo, Attorney? Aba, kung ayaw nyo ako may asawa, di ako soltero. Pero ang kabi ako ay si Doktora Araceli Panelo. Ano nga pala to si attorney, no? Grabe, yung mga anak niya pala, mga professional, talagang may mga posisyon, no? May doktor, may abogado rin ho siya, yung asawa niya, parang, kababanggit na yata na abogado, doktor yata yung asawa nito eh. Tuloy ho natin mga kabalitaan. Isang tanyag na doktor sa linya ng internal medicine. Siya ang protege ng magaling na doktor, the late Dr. Fernando. Ang linya niya ay diabetes. Palagi yung umiikot yan sa buong mundo. Nag-aatin ng mga... Gamitin ko muna kayo guys kasi on the spot ho ito eh. Hindi na ito na himay-himay at pipiliin yung mga portion kung saan ho yung agad-agad mapapakinggan. Ito talagang diretsahan na to eh. Kasi wala nating oras mag-i-edit kaya hiniram na natin yung video ni Attorney Sal Panelo sa kanyang Facebook account. Kumbensyon ng mga doktor sa diabetes, nagle-lecture siya, out of town trips niya, maraming lecture. Dati ho siya nagturo sa College of Medicine ng UARM. Doktor ho siya, ang anak ko doktor din, si Dr. Salvador Angelo A. Panelo IV. Ang aking namatay na special child, si Salvador Carlo A. Panelo III. At ang junior ko ay yung abogado kong si Salvador Paulo A. Panelo Jr. Meron akong panglima. Paborito ko ngayon. Yung narinig niyo sa akin na si Franco. Tumatawag ko si PRD. So yun na po, magsisimulan ho tayo dito sa balitaktakan ho, kumbaga. Pakinggan niyo po, napakagandang balita ho ito. Masamang balita ho ito sa kampo ng mga trililing. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni hindi pala siya Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang katiting doon, wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Grabe, ang bigat pala ng garantiya ni Tatay Digong, no? Talagang ipagpalit na yung posisyon sa mga anak. Inutusan niya na magbababa na sa pwesto kaya kung mapapatunayan ho ni Trililing ay pababain na sa pwesto yung kanyang mga anak na nasa Davao City, yung isa mayor, congressman at itong si Vice President Sara Duterte. So sino po bang hindi maniniwala ho sa ganong statement na kasinungalingan lahat yung mga sinasabi ni Trililing mga kabalitian, no? Talagang hindi na natatablahan ng kapal na mukha at hiya itong si Trililing. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka balastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patuting. Wrong spelling pa? Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U.
Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo, sa akin siguro si Anilet, may abogado naman sila. Si Man, puro abogado yan. So, Ito, ang dami palang abogado. Maliban kay Atty. Panelo, abogado ni Tatay Digong. Sus, may mga abogado pa pala itong asawa ni Tatay Digong. Tapos, nabanggit pa naman yung pangalan ni Ma'am Hanilit na, yun nga, parang, tawag dito, parang inakusahan din na medyo may tinatago. At saka si Sara Duterte, binanggit din ni Trililing na joint account daw ni papa niya, ni Tatay Digong. Nako, ewan ko lang anong mangyayari sa Trililing na to, balik-rihas na to mga kabalitaan. Justice of the Supreme Court yung... Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo man. Ay, siya nga pala, tinatanong nila. Abogado man. Take care of yourself. Abogado rin yun. Teka muna, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin si Analit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mga ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Ayun, doon ako nakalamang. Ako... Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di mo ano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Kasi nung presidente pa ho si Tatay Digong mga kabalitaan, may tinatawag kasing protektado siya sa immunity. So kaya hindi makapag-file ng kaso si tawag nito si Trililing sa ating dating Pangulong Duterte mga kabalitaan. Ngayon, civilian na ho si Tatay Digong, bit-bit pa rin niya yung mga ebidensya di umano na wala namang mga pawang katotohanan at panay paninira na lang ho. Tamang sinasabi ni Tatay Digong, panirang puri. At hindi ho natin alam kung ano ba talaga yung layunin niya sa buhay niya na yun na lang ginagawa. Di ba? Buti na nga lang natanggal ho siya sa pagka-senador kasi wala talagang mapupuntahan yung binigay na kapangyarihan sa kanya ng taong bayan at ng batas. Kasi masisira ho yung pangalan ng ating bansa. Lagi na lang hong naninira ho ito. Ngayon, sibilyan ho si Tatay Digong. Ba't hindi ho siya magpa-file ng case? Ba't pumunta pa po siya dun sa Kongreso? Sa kanyang mga kasamahang crocodiles, mga kabalitaan? Di po ho ba? Dapat, kung may siya, kung talagang matapang ho siya, di magsampa na naman siya ng kaso. Kasi sibilyan na si Tatay Digong. Ganun ho talaga yung crab mentality. Isa ho yan sa example ng utak crab mentality, kumbaga. No? Ang lakas niyang manghila pababa
Nasa baba na nga siya, manghihila pa siya. Paano pa siya aangat sa buhay niya na hindi naman talaga aangat yung buhay niya? Kasi yung taong bayan, sukang-suka na ho sa trililing na iyan, mga kabalitaan. Niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao totoo at hindi. Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-unang, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Uy, ayun. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Baspi. Pero especially Inday, kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahinga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang Bukalakan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung Bulacan. Nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon baka magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ako magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niyan, drug money. Yun, isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if you cannot prove it, then gusto sa karami niyang libel na masasalubong, surely yung isa dyan, hindi lang fine, imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan,
alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, ang gano'n na yan, sir, ganyan yung bangko. Edi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Ay, madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayun, i-prove ba niya yung ngayon? Drug money niya. Malamang bumahag na yung buntot ni Trilling pag kung narinig at napanood niya itong conversation nila ni Sal Panelo. Sigurado naghahanap na rin yun ng paraan at nagsusumbong na rin yun sa kanyang among si BBM at si Tamba. Nako, Trilling, nagkamali ka sa dinikitan mo dyan. Iiwanan ka niyan sa ere. Iiwanan ka niyan sa ere. Totoo yan. Lalo na ho si Romualdez, ayaw niya ho sa mga taong balimbing. Diba? Nako. Parang hindi naman, wala namang pagkakaiba kayong dalawa, pero iiwanan ka talaga sa ere niyan. Kaya sabi ko nga sa kasabihan, lagi ko tong sinasabi sa programang ito, na sell someone down the river, yun ang ugali ho ni Romualdez. Kung sa tingin niya, naaangat ho siya sa, iaangat na yung sarili niya, kung gagawin niya sa'yo yan. O ngayon, pag ilalaglag ka, sasabihin na amo mo si Romualdez, ilalaglag kang Romualdez. Yung sisi ng karamihan, hindi ka Romualdez, sa'yo yun mapupunta. Parang Poncio Pilato ba? Humanda ka. Mga ilang araw, babalikan ka rin namin. Magiging sausawan ka sa usaping ito sa darating na mga araw. Kaya maghanda ka na dyan, Trilling. Sana madamay rin tong si Raul Manuela. So, lifetime savings namin. Pag-retirement ko nandiyan. So, desidido ka na mag-file ng kaso? Desidido lahat. So, lahat ng anak ko, desidido mo. Individually kami. Nako. Sige, pahawakan natin kay Paulo. Nako, buong angkan pala ng mga Duterte ang kakaso kay Trilling, mga kabalitaan. Paano kaya niya iiwasan to? Tingnan na lang ho natin. Maghihintay lang tayo sa masusunod na mga panahon. Anak mo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Sige. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Madami nagmamahal. Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Hindi naniwala kami tayo. Pero yung naniniwala sa yung kung ilang botong nakuha ni Inday Sara Duterte, ilang milyon ho yun, mas lalong nadadagdagan na ho yun. Yun ang mga taong naniniwala sa iyo, Tatay Digong Duterte. Sabi nga nila, ikaw daw yung living hero. Kaya imposibleng walang maniniwala. Halos karamihang Pilipino, yung simpatsya ho namin nasa sa iyo ho, Tatay Digong Duterte. Yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila kasi dito ka. Sila ngayon. Dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, Tatay Digong. Parang puro nga we love you nakalagay rito. Ako, Sally, tumaan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kaya kang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Ang dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Bakit ako magpapasok yan sa druga? Oo. Yan ang sabihin ko sa taong bayan.
kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako. Isang 5 centimos wala ako. Oo. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barila niyan kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Takot. hawak-hawak ko pa lang yung microphone, pa-dive na siya. Hindi lalaban ng barila niyan, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. Sigurado yan. Kita yung mga summary niya, walang mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalit, walang N. Anong klaseng, saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Pati spelling. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang para tandaan sa tao. Ang ano lang truth, but state-sponsored ito si Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Ako wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Pwede rin naman na hindi si presidente. Pwede naman yung isa. Di ba? No, yung isa. Kasi itong presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Ayaw nga sumagot eh. Ha? At alam niya, wala akong ginawa sa kanya kunti mo lang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang. Right. Kung si alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan ang maasahan ng bayan. Hindi ako mag-iimbento ng issue. Naging fiscal ako, naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. O Okay, sige, magpahinga ka na. Bago ka umalis, makita tayo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Bye. Ayan, nakita nyo at narinig nyo. Narinig nyo si Presidente Duterte. Nandito na yung TikTok live natin. Ganyan nga, so tatapusin na ho natin dito mga kabataan yung video ho ni Attorney Salvador Sal Panelo dahil maliwanag pa po sa sikat ng araw ang gustong mangyari ni Tatay Digong Duterte na sasampahan ho ng kasong libelo. Maraming libel cases ang matatanggap nito. Sasampalin ho ito ng libel cases itong si Trililing mga kabalitaan. Bantakin mo nga naman, mali-mali pala yung spelling. Pag kung yun ang mga papeles na ipipresenta niya sa korte, ay sa spelling pa lang, bagsak na ho yan mga kabalitaan. Ewan ko lang kung sinong legal advisor nitong si Trillanes na hindi man lang, wala man lang correction, hindi man lang chine-check kung ano yung mga kakulangan or pagkakamali or kailangan bang i-verify ka, dire-diretso ho. Talagang lulusob agad na walang kasiguruhan kung may kumpletong bala bang dalang itong si Trillanes. Ito lang yung nakilala kong miyembro ho ng militar ng bansa na napaka-pulpul ho. Napaka-walang kwenta. Binoto ko ta siya dati nung unang takbo niya, nanalo siya nagkampanya pa nga ako sa amin. Bit-bit ko pa nga yung mga placards niya. Pinamimigay ko sa mga kaibigan ko kasi nga akala ko matino kasi lumalaban ho siya sa mga
mga nasa gobyerno na may katiwalian. Ito pala may saltik din pala 'to sa utak 'tong si Trillian, buti na lang hindi nanalo. Tama ang sinabi ni Tatay Digong Duterte, malamang may nagba-backup ho ito, may gumastos ho ito. At, posible either dalawa lang ho yung, mapaghihinalaan diyan sa amin sa Malacanang o tatlo. Either yung asawa ni Bongbong Marcos o si Bongbong Marcos o di kaya itong si, ambisyosong, kongresista na si, tambaluslos mga kabalitaan, Martin Romualdez. Tatlo lang ho yan silang, sususpetsahan ho natin. Malamang siguro 30% na ako naniniwala na alam 'to ni, Marcos o siya yung may pakana nito. Pero 100% sa dalawa ho, itong si Liza Marcos at itong si, Martin Romualdez mga kabalitaan. Kaya yung kasabihan na sinasabi na hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan, dito na ho natin mapapatunayan. 'Pag nasampahan ho ng kaso, 'pag konbikto ho itong, si, Trililing, talagang, totoo yung kasabihan mga kabalitaan. Kasi ang tingin nila kay Tatay Digong masamang tao na masamang, elemento na hindi ho nila nakikita kung papaano ho, sinasalba ni Tatay Digong Duterte ang mga kabataan na halos na malulong sa illegal na droga. Buti na nga lang nandiyan ho siya, napigilan yung, pagdami ng illegal drugs, may rehabilitation ho tayo, na-rehabilitate po yung mga karamihang, addict. Eh, malas lang yung mga napatay at saka yung mga durugista at protektor. Yun naman talagang dapat gawin, kamay na bakal, wala naman ho tayong, death penalty. Kung may death penalty ho tayo, dapat, isama na rin isama na rin yung, yung magnanakaw, yung kurap, tapos yung addict nagpupush, ha? Or drug lord or manufacturer. Sama na ho 'yan para diyan natin talagang mauubos 'yan sila mga kabalitaan. Gusto niyo pala ng ng, due process, ba't ayaw niyong payagang ibalik yung, death penalty? 'Di po ba? Gano'n lang po kasimple. Kasi nga lahat sila karamihan sa atin karamihan sa atin sa Pilipinas na nasa gobyerno ay may mga partisipasyon ho 'yan. Kasi talagang inaayawan nila yung death penalty na hindi naman ho 'yun masama. Kasi parang pamamaraan ho 'yan para madisiplina ho yung mga kababayan ho natin. Sa Indonesia, Malaysia, Singapore, yun yung sila sa batas. Talagang, tinong-tino ho sila dahil sa kanilang batas mga kabalitaan. Kaya sana matuloy at siguradong tuloy na tuloy yung, pagsasampa ng kaso ni, Tatay Digong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Salvador Salpanelo at mga abogado pa rin ng kanyang asawa at Ninday Sara Duterte. So ano na lang kayang, gagawin nitong si, Trililing mga kabalitaan? Kung nagustuhan niyo po yung, video ito, yung ating, presentation ngayon, sana po i-share nyo, mag-like at mag-comment ho kayo sa baba. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo dahil dito niyo po mapapanood ang mga totoong mga impormasyon at yung mga pagbibigay ho natin o pagbibigay linaw ho sa mga tinatago nilang mga impormasyon na ikalang ipinupukol kay Tatay Digong Duterte. So dito ho nyo mapapakinggan, mapapanood mga kabalitaan. Kaya subscribe na para lagi ho kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kaya ako po ay magpapaalam na. Kita-kits ho tayo sa sunod pa nating mga videong i-upload sa susunod na mga oras. Dito lamang ho sa inyong sinusuportahang munting bahay, ang ating YouTube channel, Danagan Balita, News Update, Reaction Video. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.